Nagkamali ng pag-cherry pick ang African fighter na ito sa ating kababayan na nais nitong gawing pataba sa kanyang kartada. Ito si Ibrahim Mafia, isang undefeated African fighter na lumalaban sa bantamweight division. Malakas ang fighter na ito mga brad. Ito ay may mataas na knockout ratio na 70%. Ibig sabihin, sa 13 panalo nito, 4 lamang dito ang maswerteng nakasurvive ng huling round. Samantalang ang ating kababayan naman si Alvin Kamike, isang fighter na tubong General Santos, ay mayroong kartada na 11 wins at 4 na talo. At ang mga talo nito ay nakuha nito sa mga papasibol pa lamang na mga Japanese fighter. Kaya naman ito ang naging dahilan upang piliin ito ng African fighter na si Ibrahim Mafia upang gawin sanang pangpaganda sa boxing record nito. Tila ba siguradong sigurado na ito na madali lamang nitong tatapusin ng Pinoy. October 10, 2025 ay nang dumayo ang ating kababayan sa bansang Tanzania upang palagan ng mayabang na Afrikanong ito. Isang malaking panganib ito para sa ating kababayan sapagkat malayo ang bansang ito mula sa Pilipinas at iba ang klima sa lugar na ito na siyang malaking advantage naman ng Afrikano dahil baluarte niya ito. Sa pag-uumpisa ng laban ay nagpamalas kagad ng lakas ang Pinoy at tila ba nais nitong sabihin na nagkamali ang kalaban ng pagpili sa kanya upang gawing pataba sa kanyang kartada. Nagpakawala kagad ang Pinoy ng mga malalakas na atake, mga malalakas na body shots at mga overhead punches. Subalit, baluarte ito ng Afrikano at puro kababayan nito ang nanonood ng laban. Kaya naman, naglabas din ng mga malalakas na arsenal ang Afrikano. Vitasa vinalia kwelikweli, raisi ambayo inashuka. Ibrahim Mafia pia ni miongoni mwa bondia ambaye anaaminika akiwa na power, lakini je, ataweza kumudu Alvin Kamike kwa wakati huu? Yes, ni matchup ya mabondia wawili ambao wote wana tabia za kufanana kwa maana ya kwenye upande wa style. Ibra ni mtu ambaye anapenda kupigana, Kamike Alvin anapenda pia kupigana, so ni fight ambayo naamini Right hand nyingine ambayo inaruhusu kwenda kutupa actions watu wakipigana. bwana. Wewe Alvin, ukisikia unapiga wa kushindilia ndio hii, anashindilia kabisa. Ibrahim Mafia inabidi ajidhatiti kwelikweli na kubadili pengine hata aina ya namna ya kucheza, kwa sababu inaonekana kabisa Alvin yuko aggressive Hapo ana nguvu sana. akitumia right hand yake kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia Ibrahim Mafia ni moja kati ya mabondia ambao wana power, hata rekodi zake zinaonekana katika mapambano yake. 13 aliyoshinda, 9 ameshinda kwa KO. Kwa hiyo inawezekana labda ikajirudia, lakini tazama ambavyo Kamike anavyompeleka moto kwelikweli Na anashindilia ni punch. Na ukiangalia kwa mujibu wa muonekano ni kama anaonekana ana power zaidi kwa muonekano wa nje. Kwa muonekano ya hivyo hivyo. Ibrahim Mafia anarudi naye nataka kumuonesha kwamba mimi niko nyumbani hapa, lakini ataweza na right hand nyingine ambayo anakutana nayo. Ni moja kati ya darasa ambalo tunaonyeshwa, tunapitishwa kwa pamoja. Alvin anaendelea kuonyesha kwenye raundi ya kwanza imeanza na moto ule ule. Ibrahim Mafia sana anarudi akitumia right hand yake. Inatofautiana hapa pengine Maganda ang footwork at counter punching ng Afrikano, kaya naman nakuha nito ang round 1. Sa pagsapit ng round 2 ay tila ba gusto nang tapusin ng Afrikano ang laban. Nagpaulan ito ng mga malalakas na atake at karamihan sa mga ito ay sinasalo ng Pinoy. akirudia tena mwenendo mzuri sana ambao kuja nao Ibrahim Mafia hapa, kati nyingine nzuri sana ambao anaenda nayo, lakini vile vile Alvin yakubali. Hawa wote wanapenda kupigana. Kaya naman napagamit ng clinch ang Pinoy. Nagumpisa naman ang maghiyawan ng mga manonood sa paligid na halos lahat ay taga-suporta ng Afrikano. Nakumbuka moja kati ya mambo ambayo
mujibu wa video ambazo nilizitazama. Na so far kwenye hizi raundi mbili naona Nice one kwa Ibrahim. Ibrahim Mafia anaonyesha ubora wake, lakini vile vile akubali right hand nyingine nzuri, na huyo anaonyesha pia Alvin Ninunda, kwa sababu kwa namna ambavyo Makonde anaenda ameikataa vizuri. Watu wanaibuka na shangwe, watu wanapenda kuona mikono ikitoka kama hivi, hakuna kukimbiana. Body punches zinatoka kutoka chini kwenda juu. Alvin amekuwa akimewa kwenye Malakas ang kamao ng Pinoy, subalit hindi maitatanggi na labis na nakalalamang sa galaw at ganda ng footwork ang Aprikano. Kaya naman, isang delikadong sitwasyon ito para sa Pinoy. Alvin amekuwa akimewa kwenye kona zaidi Ibrahim Mafia, lakini Ibrahim Mafia pia hataki kubali. Imeenda kama kuna right hand ambayo imekubali. Hii ni vita, hii ni vita. Hawa ni wanaume wawili ambao wanaonyeshana makali, wanaonyeshana kazi. Yaani ni vita. Ibrahim Mafia pia jaribu kuipeleka right hand yake, lakini vile vile Alvin anarudisha combination ambazo zinaishia kwenye mikono tu. Ngumi zinapishana. Halo, halo. One-two za uzoni. Ibrahim ametoka kwenye eneo hilo na kwenda jaribu kwenda katikati ya ulingo. Mara chache unaweza ukamwona Ibrahim Mafia engo nzuri ambayo aliitengeneza. Ibrahim Mafia anaonyesha ile IQ yake nzuri ya kutengeneza engo chap hiyo kwa kutumia mkono wake wa kushoto. Ni raundi ya pili tu kati ya zile raundi 10 ambazo kali sana. Nimeona hapa katikali sana na amepiga Ibrahim. Body punch. Ibrahim Mafia hataki kuruhusu hilo. Ni kama pia anataka kukubali hivi, lakini bado. Sa patuloy na pagbibigay ng mga malakas na atake ng Afrikano sa Pinoy ay nakakapagtaka na ubos na ang oras, subalit hindi pa tumutunog ang bell. Akiendelea kuchagulia zaidi, lakini bado Ibrahim Mafia na Alvin wanaonyesha sanaa nzuri sana hapa. Sanaa nzuri ya mchezo wa boxing, kile kitu ambacho watu wanakipenda, majibizano ya mikono, majibizano. Sa unang bahagi ng round 3 ay nagmistulang human punching bag na lamang ang Pinoy na madalas na tumatanggap ng mga malalakas na atake mula sa Afrikano. Patuloy naman ang sigawan ng mga manunod sa paligid at dito ay anumang oras ay pwede nang bumagsak ang Pinoy. Moja kati ya mabondia, vitu viwili vinavyofanana tunatoka kwa pia ni power na kutokuwa waoga hata kidogo. Ndio wanauoni mtu yote ambaye anamkimbia mwenzie. Engo nzuri ambayo ameitengeneza Ibrahim Mafia, napenda anavyoondoka, lakini amekutana nao pia counter nzuri sana kutoka kwa Alvin. Ibrahim anapenda na hapa kati zake nzuri kinoma. Anapa katikati sana. Anapiga vizuri. Hiyo hapo ikitokea kwenye right hand anataka kuilipa Alvin, lakini bado. na nimeona hizo angles ambazo Ibra amekuwa akitengeneza kama hivyo kiasi fulani zimekuwa zikimpa wakati mgumu Alvin, kwa sababu Alvin amekuwa mzito kwenye kugeuka Sana clean punch. so kama akiendelea kupiga kwenye angles itazidi kumpa wakati mgumu Alvin ambaye amekuwa ni mzito kwenye kugeuka kwa haraka. Ibrahim Mafia anaonyesha sanaa nzuri sana kuonyesha kwamba ni kwa kiwango gani hawajakosea kubeba lile nembo na jina la Mafia, kwa sababu jina lake halali ni Ibrahim Mustafa Kodeba, lakini anajiita Ibrahim Mafia, akibeba ule mwanga wa kile ambacho wamekuwa wakihitaji kufanya kuwakuza mabondia. Subalit sa kabila ng mga tinatanggap na suntok ng Pinoy ay nakabibilib na patuloy pa rin itong nakikipagsabayan sa Afrikano at tila ba gumagana ang dugo ng isang tunay na mandirigmang Filipino. Na kuoka kwenye dunia ya kipekee, dunia ya ushindani, dunia ya ushindi, dunia ya ubingwa. Na hapo unapozungumza, unapomuona yeye ni bingwa wa WBC Africa, na nitakwambia mwezi wa ngapi tena ataenda kupambana kwenye pambano kubwa tu la kimataifa. Kuna kosa amefanya kama mara mbili hivi Ibra ambao ni hatari. Amepiga hapa katika kama mbili ambazo zote zimemiss. Kwa ubora wa mpinzani kwenye kucounter, hiyo ni moja kati ya mistakes ambazo hapa katika vukavu na expose kwa na miss. So ni lazima kukamata kwenye counter. Sahihi. Bado mambo yanaendelea, wala usishangae kama ndo unaanza kutazama mapambano haya. Ili pambano tukwambie tu kwamba toka tumeanza nipige nikupige, wala hawajapumzika. Ni hivyo hivyo.
Yaani na ndio kwanza raundi ya 3 kati ya 10. Si mchezo, si mchezo. Ibrahim Mafia na Alvin wanatuonyesha namna gani hapa, kati nzuri ambayo imeenda left hand, ile imekataa. Nice Hapa uppercut. nyingine anaitafuta vizuri sana. Oh, Anaipeka, nice uppercut itafuta. pia. Sa dulo ng round 3 ay isang left hook ang malinis na naipatama ng Pinoy at agad itong sinundan ng right hammer. Ininda ito ng Afrikano, kaya naman sa unang pagkakataon ay napagamit na ng clinch ang Afrikano. Tila ba malaki ang pinsala ng Afrikano, kaya naman matagal itong gumamit ng clinch. Nakakapagtaka naman na hindi kagad ito pinaghiwalay ng referee. Tila ba pinapabura ng referee ang Afrikano upang makarecover pa ito ng mga ilang segundo. Ibrahim Mafia, lakini bado yuko imara. Isang suntok na lang sana at kaya nang tapusin ng Pinoy ang kalaban. Subalit nakakapagtaka na tumunog na ang bell kahit 2 segundo pa ang natitira sa oras. Sa puntong ito ay napansin ko na dinadaya ang Pinoy. Lakini bado yuko imara. Hii ni moja kati ya pambano. Bukod sa makapagdala ng karangalan sa ating bansa, ang pamilya ni Alvin ang inspirasyon nito upang manalo sa laban na ito. Tila ba agad na nakarecover ang Afrikano at agresibo nitong minumpisahan ang round 4. yaani good punch sijaona. Haya, tuendelee kufuatilia kwa utamu wa namna yake. Ni Ibrahim Mafia huyo mwenye bukta yake ina njano hivi na nyeupe, lakini vile vile anapambana bondia Alvin Kamikiu kutoka Ufilipino akimua kwenye kona. Ibrahim Mafia anafanya nini? Anasikilizia, anajaribu. Gadi imekaa vizuri, wote wanafanana, mikono haishuki chini na wanafanya matukio kwa usahihi. Unaweza kusema kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanana. Uwezo mkubwa sana wa Ibrahim Mafia wa kukwenda pia kuona. Oh! Subalit sa kalagitnaan ng round 4 ay isang right setup punches ang naipatama ng Pinoy. Hindi masyadong klaro sa video, subalit napuruhan ng Afrikano at ito ang naging dahilan ng pagbagsak nito. Binilangan ito ng referee, subalit batid ng Pinoy na hindi ganun kalakas ang suntok na tumama sa Afrikano. Kaya naman nasurvive pa nito ang bilang ng referee. Subalit sa muling pagpapatuloy ng laban ay tuluyan ang lumabas ang dugong mandirigma ng Pinoy. Hindi na ito nagsayang ng sandali at agad na nitong pinakawalan ang baon na arsenal nito. Alvin akawa amemuona na akawa sharp. Ibrahim Mafia kwa mara Isang magkapatid na right cross ang muling pinakawalan ng Pinoy at muling bumagsak ang kalaban. Sa puntong ito ay talagang napuruhan ng Afrikano, kaya naman nagpasya na ang referee na itigil na ang laban para na rin sa kaligtasan ng kababayan nito. kwenye wakati mgumu na pambano limekwisha. Malakas at mahusay ang undefeated African fighter. Subalit, hindi nito nalampasan ang lakas at determinasyong manalo ng isang tunay na mandirigmang Filipino. Anong masasabi niyo sa galaw at lakas ng ating kababayan na si Alvin Kamikiu, mga brad? Uubra na kaya ito para sa isang world title fight? Kaya ba nitong talunin si Takuma Inoue na nasa parehong division nito? Ano sa tingin nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nabitin ka naman sa ating video ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po. December 16, 2015, isang boksidor na tubong Lanao del Norte ang dumayo sa bansang Japan upang sagupain ang undefeated Japanese fighter na si Shohei Omori. Subalit hindi pa man nagiinit ang puwet ng mga manonood. 1 minuto pa lamang ang lumilipas sa round 2. Hininto na ng referee ang laban matapos tamaan ng right hammer at sinundan pa ng left straight ang Hapon. Matapos ang 2 taon, April 4, 2017, muling naikasa ang rematch ng dalawa. Dito, paglalabanan nila ang bakanting WBO World Bantamweight title. Ang titulo ay dati ng hawak ng Pinoy, ngunit diniklarang bakante ito nang hindi magawang mamintina ni Tapales ang timbang para sa Bantamweight division. At sa ikalawang pagkakataon,
Dayo na naman ang Pinoy at ang laban ay muling ginanap sa Osaka, Japan. Dumadagundong ang paligid sa dami ng taga-suporta ng Hapon ang naroon. Samantalang sa Pinoy ay tanging coach at training team lamang ni Tapales ang naroon. Dahil sa kakaibang klima sa Japan, hindi basta-basta ang mga fighter dito. Si Omori ay may mataas na knockout ratio. Sa 18 panalo nito, 15 ang knockout at isa pa lang ang talo. Matapos madungisan ni Tapales ang record nito, madugo ang pagsasanay na ginawa ng Hapon. Sa katunayan, puro knockout ang inabot ng mga sumunod na kalaban nito pagkatapos ng una nilang paghaharap ni Tapales. Sa pagkakataong ito, gustong patunayan ng Hapon na nakachamba lang ang Pinoy noong una nilang sagupaan. Bago pala magumpisa ang round, naghihiyawan na mga manonood na karamihan ay puro Hapon. Sa pagtunog ng bell, maingat at limitado ang galaw ng bawat isa na kung pagmamasdan ay para lamang nagsasayaw sa ilalim ng musika. Sa laban na pinapakita ng Hapon, malaki ang improvement nito kumpara noong una nilang paghaharap sapagkat madalas itong makapagpatama ng mga malilinis na tira kumpara sa Pinoy. Marahil, bunga ito ng determinasyon at pagnanais na makabawi sa ginawa sa kanya ng Pinoy. Bagamat madalas makapagpatama ang Hapon dahil sa mahahabang braso nito, nagagawa namang pumareho ng Pinoy sa pamamagitan ng magagandang head movement at footwork nito. Pagpasok ng round 5, naghiyawan ang mga manonood ng ilang kombinasyon at isang malakas na right liver shot ang naipatama ng Hapon. Halatang nanghina ang Pinoy at sa sandaling iyon, nasa bingid na ito ng katapusan. Isang magandang tira na lamang ang hinihintay at kaya nang wakasan ng Hapon ang laban. Subalit matibay ang Pinoy at nagawa pa nitong mairaos ang round. Sa round 7, katapusan na ng Pinoy nang muli itong makorner ng Hapon sa mga lubid. Subalit nakabibilib ang damage recovery ng Pinoy. Pagsapit ng round 9, pareho ng pagod ang dalawang mandirigma, hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi pati na rin sa kanilang emosyonal na diwa. Subalit kailangan maging mahinahon at mangibabaw ang disiplina sapagkat isang pagkakamali lamang ay maaaring mawala ang ilang buwan nilang pinaghirapan sa training. Pagsapit ng round 10, kita sa galaw ng Hapon, napagod na din ito. Dahil dito, tinamaan ito ng left hook ng Pinoy. Dahan-dahan itong nahilo at bumagsak. Ginampanan ng referee ang trabaho niya. Binilangan nito ang nahihilo pang Hapon. Nagawa pa nitong tumayo at ituloy ang laban. Matapos ang ilang sandali,
Muli na naman itong tumanggap ng ilang malalakas na suntok. Ngunit ang sitwasyon ay pumabor dito at biglang tumunog ang bell. Pagsapit ng round 11, pinatunayan ng Pinoy ang pagiging veterano nito. Walang segundong sinayang. Dahil sa kahangahangan, damage tolerant at stamina ng Pinoy, nagawa nitong baliktarin ang laban. Sa December 26, 2023, maglalaban si Marlon Tapales at ang The Monster ng Japan, Naoya Inoue. Dito nakataya ang 4 na belt, IBF, WBA, WBC at WBO. Ang mananalo ay tatanghaling undisputed champion para sa Super Bantamweight Division. Si Omori at Inoue ay may kaunting pagkakapareho ng estilo pagdating sa mga atake at body shot. Ganoon na din pagdating sa hina ng stamina. Ngunit sa tingin ko, mas mainam na pag-usapan natin to sa mga susunod na video. Kung kayo ang tatanungin mga idol, anong masasabi nyo sa laban na ipinakita dito ng Pinoy? May tsansa kaya itong ma-upset ang The Monster ng Japan? Kung nagustuhan mo naman ang ating video, baka pwede mo naman akong iwanan ng comment, like at subscribe para mabilis kang makabalik sa ating mga talakayan. Maraming salamat po.